Into this video guys, nabutan namin yung apo kahapon kasi nga paalis na sila, buti na lang nabutan ko, kung hindi nako, ay nako, talagang ako, mamandar na naman yung aking, aandar na naman yung aking aking ugali minsan. Ayan yung yaya ng aking apo, sinabihan pa naman kami na bakit daw bihisan ko si baby, kasi yung sinusuot niya na yung jeans na yan ay bigay ko. Sabi ko I want to pick something, I want to buy something na yung denim kasi gusto ko siyang magde-denim siya. Tapos ngayon, habang hindi pa sila umalis, hindi pa kami umalis, nag-ano muna ako, nagluluto muna kami ng lunch, no, para hindi namin pag-asa. Yan nag-ano na yung ulo niya, umakit na yung ulo niya. 2 months pa to, pero ang ulo niya ay marunong na siyang magdala, no? Kaya hindi ko sasayangin yung time ko para sa apo ko. Every day. Bahala na yung gastos dyan sa gasolina. Wala akong pakialam. Mas long makikita ko yung aking apo, no? Kaya yon ang aking dahilan na we always going there. Every time we have vacant, lalo na't wala pagkatapos ng off ng aking asawa. Before, nung wala pa akong apo, talagang doon lang ako sa Tagbilaran. Ngayon, hindi ko nasasayangin yung time na to. Kasi bihira lang yung newborn stage, saka baby stage, no? Kaya, hindi ko sasayangin. Kasi yung mga ko dati, 5 sila. Ako lang talaga ang Meron akong katulong, pero nandoon talaga ako. Talagang hands-on ako sa mga bata. Kaya, hindi na ako maano dyan. Wala kasi akong career na yung tawag dito ng negosyo ako, tapos kaya nakaano ako sa mga anak ko. Ngayon naman sa apo ko, 'di ba? Pare-pareho lang sila ng aking feeling na mga mahal ko. Ayan, umakyat na naman yung ulo niya. Marunong talaga tong batang ito, talaga. Tapos sabi niya parang naantok na itong batang ito kasi papunta kami diyan sa Tagbilaran kasi mamimili yung mami niya at ako naman ang magbabantay kasama yung katulong. Parang inaantok na talaga siya. Puti hindi siya iyakin nga bata. Hindi talaga buyag-buyag kaayo. Hindi talaga siya iyakin. Gusto lang niya na siya, yung wala siyang basa sa diaper, hindi siya gutom. Pag inaantok siya, pwede lang siya matulog kung siya lang. Di ba, ang ganda. Hindi nga masyadong nahirapan yung katulong kasi hindi naman siya iyakin na bata. Kaya yun. Sabi ko, you are so relaxed with this, with your work. Kasi hindi naman magaan naman ng mga trabaho mo. Kaya yun. Ayan. Naghintay lang kami ng time na makakaano na kami pagkatapos namin kumain. Habang kami ay kumakain ay nandun si Ryle sa pagkainan. Tapos nandun kami sa the bus kahapon. Kami nag-snacks kasi yung mami nga niya nag-grocery. Tapos kami lang kasama yung katulong. Sorry, yung yaya hindi nakamas. Hindi niya nadala. Pero napagalitan ko yan kasi hindi nagmamas. Ako lang ang nagmas. Kaya yun si Baby Ryle talagang hindi siya nakatulog, siguro na ninibago. Tapos dumating kami, binihisan ko siya, sabi ko sa mga anak ko, oy, anuhin mo yung bata, mag-ano kayo ng mainit na lukewarm, tapos i-trap mo, mo sa kanya, para malinis yung kamay, mag-change siya ng yan talaga ang ugali ko sa kanila before, lalo na yun sa apo ko, diba? Tapos yan ang ginagawa ko sa kanila, para naman, hindi tapos nangiti-ngiti ng aking apo mo, na kami dyan, paalis na sana kami, paano kami makakaalis, itawa ng tawa yung baby, tapos malilit na yung asawa ko, sabi ko, Dong, good night dong, tapos tawa pa siya ng tawa, sino bang lolang hindi tapos nagduduay pa siya, buti na lang, pagduay sayang yung milk na kanyang mami, kasi breastfeeding itong batang ito, nag-breastfeed siya sa kanyang mommy, no? Tapos yun, apalis na talaga, pero hindi kami makakaalis, balik na lang kami ng balik. Ando na kami sa pinto, pero bumalik na naman kami. Sabi ko, Dong, ba't hindi kami makakaalis? Kasi nag-aaliw ka. Hindi pa kami makaalis sa namin, sa tinatayuan namin, kasi
na ano pa ako sa iyo ha, parang ayokong umalis kasi gusto ko pa kitang makausap, baka ano, nakikinig siya sa akin kasi mayroon kaming minamarites, tapos tumawa siya ng tawa, nagmamarites kami. Parang naintindihan niya yung mga pinag-ano namin, pinag-uusapan. Sabi ko, talagang marites ka ha, marunong ka makinig ha. Tapos minto siya, parang siyang totoo, parang siyang laki na yung isip niya. Tapos sabi ko, Dung, why don't you sleep mo na, kasi naano ka na, napunasan ka na ng mga auntie mo. Kailangan ka muna ha, tulog ka para yung mo. Tapos hindi po siya natutulog. Kasi nga naman, alam niya na nandoon pa kami. Naintindihan niya nandoon pa yung mga lolo at lola niya tsaka uncle. Nagpasalamat nga ako ni Lord kasi yung anak ko na may anxiety at may depression, parang naano na siya sa paglabas ni Baby Ryle. Pasalamat ako ni Lord na binigyan ako ng apo na talagang good health, talagang naman siya. Salamat po Panginoon sa biyaya na binigay mo sa aming family. Nga ito nga po si Baby Ryle. Salamat po at ako po'y pusong na sana'y bigyan mo po si Ryle ng malusog na katawan at good health, lalo na sa mama niya kasi doon siya nagdididi at sa lahat-lahat ng mga tao, ng mga babies dyan na kailangan alagaan ng maano. Tapos yan lang po ang aking vlog for today. Bye!